Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto baste, panoorin at pakinggan mo itong mabuti ha. Ito yung naging sagot ni Attorney Jose Claire Castro sa naging banat mo sa administrasyon. Ganito dapat baste ha, may ebidensya na pinapakita. Para hindi lumabas na isang chismis, para hindi lumabas na kahiya-hiya, hindi yung puro ka na lang haka-haka. Di ba? Nakakahiya kasi na puro haka-haka, lalo na public official ka. Tulad ni Amy Marcos, puro na lang kathang isip. Di ba? Sabi niya, may term extension. May charter change. Pero anong nangyari? Winidraw din ni Amy Marcos ang kanyang presentation kahapon. Pahiya si Amy Marcos. Di ba? Kasi hindi niya siguro kaya patunayan, kaya inatras niya. Di ba? So ganito din to si Baste. Di ba? Paniwalang paniwala siya sa mga sinasabi ni Amy Marcos na adik daw si Pangulo, bangag daw si Pangulo. Mismo nga si Amy, wala naman siyang ebidensya na pinapakita. Nakakahiya lang ho. Yung puro ka paratang ng paratang sa administrasyon, isa kang public servant. Okay lang ho sana kung paratang ka ng paratang sa administrasyon kung may ebidensya ka na pinapakita. Kung wala naman, wala ho yan. Ano lang yan? Talagang haka-haka lang nga lang. So ito mga ka-action, mga kakampeng, panoorin at pakinggan ho muna natin. Ito si Attorney Jose Claire Castro. Kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Yan sana Baste. May ebidensya na pinapakita. Ano ang magiging sagot mo dito?
Baka naman mamaya sabihin mo, si Auntie Claire. Ito baka magagalit naman si Auntie Claire. Ganyan ha, para hindi magmukhang kahiya-hiya ha. May ebidensya na pinapakita, baste. Ayan o, sabi ni Atty. Yossi Claire Castro, ang umamin na kurap nandun na daw ho sa dahig. Ano baste, masakit ba pakinggan yung banat ni Atty. Yossi Claire Castro? Totoo naman, nandun na ho sa daig si tatay mo. Kaya wag na magparabuwa-buwa, baste. Oo, magtrabaho ka na lang dyan sa Davao, baste. Kasi kailangan ng mga taong bayan sa Davao ang isang leader na nagtatrabaho, baste. Diba? Kaysa ba naman magpara nga ka na magpara nga. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.